Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay May 23, 2025. At ang oras ay nasa 11:33 AM. Okay, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Gracias. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ng banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay ang nagmumula sa Maharlika Kingdom of God, the Lufas of Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa Perlas ng Silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang bawat isa sa atin? Okay, meron akong update sa inyo. Okay, isa-isahin natin to. Okay, isa-isahin natin to. Una ay regarding ito sa ating mahal na presidenteng PBBM. Nais ko lang batiin muna ang ating mahal na presidenteng PBBM, si Manong PBBM. Nawa, total, nakailang taon na siya, nawa hayaan na lang muna natin siya na magtrabaho siya para sa atin. Okay? At itong mga nangyayari ngayon ay nakita natin no, na hindi naman siya nagpabaya sa atin. Okay. Dalangin ko na lahat ng krisis na naranasan ng ating bansa ngayon, lalo na sa krisis ng kapayapaan sa bawat isa, ay malalagpasan natin to lahat para sa ating bayan. Pangalawa, ito na. Magsipaghanda lahat, bagamat baka kasi kailangan natin itong pagdaanan. Okay? Kailangan natin itong pagdaanan. Katulad ng sinabi ko, maraming bagay na personally ay masakit man ito, pero kailangan pagdaanan. Because this is the process sa paglilinis. Katulad nung eleksyon ko no, na kung tutuusin, wala naman talagang eleksyon kasi ang nangyari is advance election para sa gusto nilang koalisyon. But anyway, okay, this morning, mga mahal kong mga kapatid, ay maghanda kayo dahil sa kabila ng pagsisikap ng ating mahal na presidenteng PBBM, ay marami ang mawalan ng trabaho. Bakit kaya? Bakit kaya? Kaya sana coming soon yan, magugulat kayo. Magugulat kayo na mga big time business tycoon, mga businesses nila ay biglang magsara. Nako, at huwag ninyong isisisi yan sa ating mahal na Pangulo, PBBM. In advance ko na po ito kasi hindi naman pwede na lahat ng pangyayari ay isisi natin, no? Sa ating mahal na Pangulo, maging ang awayan ng magpamilya ay isisi sa Pangulong PBBM. I-advance ko lang po ito. Okay, uulitin ko. Magsipaganda ang lahat dahil sa kabila ng pagsisikap, no, ng mga proyektong livelihood program, no, mga job fairs, marami po ang mawalan ng trabaho. May mga malalaking kumpanya ang magsasara sa kabila ng sinasabing maraming investors ko, no. Sabi ko naman sa inyo, bantayan niyo itong sinasabi ko sa inyo. Kasi karamihan pa naman sa inyo magtaas ng kilay, wag sa akin, wagas. Pero tingnan nyo naman, nangyayari ang mga bagay-bagay na yan na hindi dapat mangyari. So, in advance ko lang ito kasi kawawa naman yung ating mahal na Pangulo, no? Ito, katulad ng sinabi ko, kailangan natin pagdaanan ito at nawa malagpasan natin ito sapagkat makapagpatibay sa atin sa kabila ng kaguluhan ay magiging magpatibay ito ng ating mga katatagan sa ating mga sarili. Uulitin ko, bagamat maraming ginagawa ang ating pamahalaan tungkol sa mga livelihood na yan, no? Bagamat tumataas, mas nagli-level up
ang mga high-tech na mga technology. Ngunit subalit datapwat, ang katumbas niyan ay marami ang mawala ng trabaho. And that moment ay maging ang mga business tycoon na ito ay sabi ko sa inyo lahat ng bagay may katapusan. Kumbaga, lahat tayo talaga ay paluluhurin talaga, no? Ang naka-advantage lang sa mga may pera, syempre kahit papaano, whatever happens, may nakaimbak na silang pagkain, may nakaimbak na silang mga kung anong dapat lang paghandaan para sa krisis. Pero yung mga mahihirap, kawawa, okay? Pero, ang may suggest ko lang, lalo na sa Metro Maynila, abay matuto kayo magtanim-tanim sa mga paso-paso na yan, kaysa dagdag basura ang mga yan. So, matuto sa kapamaraanan na alam natin. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na sa kasulukuyan, ang pinakayaman na dapat natin i-consider ngayon ay ang karunungan. Kasi, ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan natin at higit pa sa salapi na magagawa. Ito po ay palala ko sa inyong lahat. Abangan nyo to dahil may mga pangyayari na again and again magkakaroon ng problema about sa mga banking system. Magkawindang-windang. Kailangan natin itong pagdaanan guys para makapagbulay-bulay tayo sa mga bagay-bagay, no? Kumbaga magto-throwback tayo na saan ba tayo nagkamali. Wow, kanta yun ha. Saan ako nagkamali? Bakit ngayon ako'y sawi? Pero hindi tayo makakarating sa sawi na yan dahil binigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Ito guys, ay hindi ito pananakot sa inyo, hindi ito para maratil kayo, kung hindi, ito'y isang paalala, no? Ito'y isang paalala sa inyo. At alam naman sa silidimin pa magsabi yan, bagamat alam ko na I cannot please everybody, pero para sa inyong lahat ito, no? Kaya, sa mga may trabaho dyan, sa ngayon is, advice ko lang ha, pero wag kayong magsawang gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa. Matuto tayong maghigpit ng sinturon. Okay? At wag nyong masyadong dibdibin. Hindi porket ako'y nakautang sa iba ha. Kasi hindi natin alam ang pinaka-plan ng ating Almighty Creator. Okay? Kasi ako, in my part, sa totoo lang, katulad ngayon, thank you nga pala kay kapatid na Alma, no? Actually, wala ako ngayon sa Jensan, nasa ibang lugar ako, this is the part of the mission, kasi ginagawa natin ang abot nating makakaya para yung future na mga mangyayari pa, na hindi inaasahan na kahit anong pagsisikap ng tao, mangyari talaga. Kung anong nakasad sa propesya, mangyayari talaga yan. So, to make the story short, nandun yung paghahanda natin. No? Nandun yung paghahanda natin. So far, ako'y nagpapasalamat sa mga kapatid na tumutulong. Okay? So, sana hindi nyo ako mamasamain sa bagay na yun. At, nandito tayo ngayon. Ito na, Bulgaran na ito. Impacts. May nakita ako that mayroong mga cases ngayon sa South Cotabato regarding sa impacts na yan. Ma-impacts talaga sa akin yan. Alam nyo, pinapalala nyo lang yung mga issue na yan Ito huwag nyo sabihin, impacts to. Ayan tad ako nyan. Super katipo yan. As in talagang kati. But for me, para lang ba akong, siguro, kailangan din natin mag-ingat. Why? Kasi mabuti ni nakakasigurado tayo, lalo na sa akin, na I have a mission, so mahirap magpakapante. Kasi sa totoo lang, para lang akong nahawa nito, kasi wala akong ganito, pero ang na-observe ko lang sa tubig, no? Number one, sa tubig siya nag-umpisa. So, nagbutoy-butoy ba? Kumbaga sa Tagalog ba? Ay, sa Bisaya, no? Tapos, sobrang kati niya. Nako, talaga lang. Tapos, mabuti na lang at kulang pa nga ito ng cream no? So, yan ang katotohanan niyan. Magpula-pula siya. Actually, na ano ko to na vlog ko ito sa inyo.
Na-vlog ko po ito sa inyo tungkol ho dyan sa bagay na yun na magkakaroon ng rashes, magkakaroon ng rashes, magkakaroon ng tawag nito, magkakaroon siya ng rashes, no? So alam niyo to. So to make the story short, mag-ingat lang sa kalusugan kasi ang simpleng allergy is kapag natamaan ang heart ninyo, yan delikado din. No, the simple allergy is delikado din. Ang simpleng allergy kapag matamaan kayo ng di pa, sige lang, papagingay mo sila, di pa naman takot, hindi, nakarating lang naman nila eh. Di ba? So, ganun po yun. No? So, we need to be careful at kailangan ho talaga natin maglinis sa ating kapaligiran at sa tubig. Bantayan nyo po yan kasi ito po yung nangyari sa akin. No? Ito yung nangyari sa akin. Tad-tad po yan. No? Grabe po yan. No? Hindi, ito yung nangyari sa akin. Sobra po yan. No? So, lagyan mo ng suka yung puro para maalis ang kati. Baka sa sapa mo yan nakuha. Actually, pinag-isipan ko rin. Kaya, minsan, yun na, paalala ko sa inyo based on my experience, no? Pero kung impacts ng pag-usapan, pinasosyal nyo lang yan. Ininuman ko na naman to ng cetirizine, and besides, meron akong gipahid na cream, pero kulang pa talaga cream kasi ang mahal-mahal ng cream, 365, liit-liit. 365, no? Tapos, pag inano mo siya, pag medyo natuyo na siya nakarang, kaya lang, hindi ko alam kaninang umaga na yung suka pala ay nilagyan ng bagoong. Pagkasarap-sarap. Pagkasarap-sarap ng bagoong. Kaya yun, binanatan nilidimin. Kaya yun, nangati na naman ako. Talaga lang. Basta bawal, masarap talaga. So, marami pa po kong update sa inyo. And sa mga nagki-crypto dyan, ako na ho nag-advise sa inyo, withdraw nyo na lahat ang pera nyo. Pero wala po akong sinabi na ibigay niyo sa akin. Hindi po ako katulad ng iba, no? I-withdraw nyo yan, i-invest nyo yan ng property o ng mga basakan, taniman ninyo. Yun ang may advice ko sa inyo. Okay? Pero wag din kayong magsawang tumulong sa inyong kapwa, lalo na sa mga walang-wala. Nawa manatili ang pag-ibig sa bawat isa, nawa manatili, no? Ang kaliwanagan sa bawat isa at ang katarungan, kapayapaan sa bawat isa. Mulit sa muli, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nandito na kasi mga bisita. Okay? So have a blessed divine hope, everyone. God bless us all.